Alright, so sagutin na natin tong question na marami nagtatanong sa akin. Nagtataka ako bakit ngayon kayo nagtatanong January, 'di ba? Pero paano ba daw makapasok sa music school or mahirap ba daw makapasok sa music school? So, siguro nagpe-prepare sila kasi ang pasukan for next school year would be around April, May, tapos yung mga exams din siguro. Kaya ngayon nagtatanong pero medyo parang January. Anyway, okay. So, maraming misconception about getting into a music school, no, or conservatory, no, or a college program that focuses on music, di ba? So, akala ng iba yung acceptance rate sobrang baba, no? Akala ng iba mahirap talaga makapasok. Pero actually, that is one of the easiest things that you will do pag pumasok ka sa music school. Kasi most schools here in the Philippines, no, contrary to popular belief, mataas yung acceptance rate, no. May mga programs nga na ine-encourage na mag-music kung hindi kayo pumasa sa mga courses na gusto nyo na mga may quota, 'di ba? May mga schools na gano'n, no. So kung hindi ka pumasa, for example, ng let's say pre-med na course, ganyan, sabi pwede ka mag-music, ganyan. So may ibang courses din or may ibang schools rather na kahit hindi ka pumasa sa entrance exam, pwede ka mag-talent test dun sa music program nila, 'di ba? So, actually madali lang makapasok kung makakapasok lang, 'di ba? Kasi nga almost everyone is accepted. Not in all schools, may mga schools na required na marunong ka na, 'di ba? Pero may mga schools na pwede kahit beginner and then they just give like a summer term for you to get the basics of what you need to learn or understand bago ka pumasok sa music school. Now, the thing is, ang mahirap talaga is to stay there and to finish it. So, yun yung mahirap, no? Madali makapasok kasi yun nga, mataas naman ang acceptance rate, maraming binibigay na mga offerings para mas mapadali yung pagpasok mo sa music school. Pero ang mahirap talaga is yung culture inside pag nandun ka na. Lalo na kung wala ka talagang idea. So, yung pagpa-practice mo, paano mo ma-manage yung time mo between your subjects, especially yung music subjects na hindi natin makukuha ng pasok lang tayo ng pasok, kailangan pinapractice talaga, no? Like sight singing, mga theory, kailangan naiintindihan natin yan. So, yun yung medyo mahirap, no? Marami talagang nakakapasok. Like for example, ako, no, nung batch namin, ang dami namin. First sem, ang dami namin. Sa section lang namin, we were 45, I think. So, madami yon, di ba? Tapos nung second sem, 13 na lang kami. So, yun yung mahirap, di ba? Your ability to stay in the game. Yan ang kailangan mong pagplanuhan. Now, anong masasuggest ko if you want to study in a conservatory or in a music school? I really suggest or encourage everyone to take lessons na agad bago pa kayo pumasok. Kasi iba ang thinking, magme-music ako tapos doon na lang ako magle-lesson. So, nagsi-self-study na lang sila. Pero, hindi siya makakatulong. Because number one, dapat maging masanay ka doon sa grind ng may nagtuturo sa'yo. Kasi iba rin yung interaction, no? So, usually, kung performance major ka, 'di ba? May major instrument ka, one-on-one ang session nyo ng teacher nyo. Para ka lang din nagle-lesson sa labas. Pero, kailangan masanay kayo na ganun bago pa kayo pumasok para at least hindi kayo ma-culture shock or maintindihan nyo kung ano talaga yung proseso ng pag-aaral, ng nagpangtugtog, all of those things napaka-importante. Diba? So, sanayin mo na bago ka pa pumasok. Hindi yung papasok ka ng wala kang dala. Diba? Parang sasaba ka sa laban ng wala kang idea of what you're getting into. And, individual lessons talaga is one of the important things. Kasi, kung competent yung teacher mo, matuturuan ka na rin niya ng konting basics sa music theory na pag-aaralan mo pag pumasok ka ng conservatory. And of course, syempre, kailangan you have to pass the audition. Yan. So, kung self-study ka, most likely, you may pass the audition, pero baka hindi ka nila i-encourage na mag-take ng performance major. Baka sabihin nila sa'yo, mag-music ed ka na lang, ganon. Ganon yung sinasabi usually. So, pag ganon, yun talaga yung
mahirap. Kasi baka heartbroken ka kasi ay hindi ako tanggap sa gusto kong major. Kasi nga hindi mo naman pinaghandaan. So always make sure na well prepared pa din, no? Kahit nga actually yung simple lang yung tutugtugin mo, basta maayos yung audition, no? Maybe we'll do a separate videos on auditions. Pero basically madali lang talaga pumasok. Mahirap yung magstay doon. So, yun yung kailangan mo i-prepare. Kasi baka mamaya, isang sem lang, give up ka na. Diba? Ano ba ang curriculum ngayon? I think 4 or 5 years pa din naman, no? Kasama summer, 4 years. So, mahaba rin talaga yung proseso ng pagiging pagpasok sa conservatory. And yung skills and the grit and determination that you need, no? Pero yun nga, hindi ganoon kahirap. So kung pangarap mo ito, madali lang siyang masimulan, okay? Pero ang mahirap is what you need to accomplish inside the conservatory in order to finish it, no? Yun ang medyo kailangan talaga ng kakaibang sense of patience, perseverance, discipline. Yan, sobrang importante if you want to get into a music school, no? Kahit saang school, yun talaga yung labanan dyan. Kailangan maging disciplined ka, na nagpa-practice ka palagi, na pinapractice mo yung pagkanta, no? Or yung pagbabasa ng notes, yung mga ganyan. Yung theories mo, kailangan makuha mo talaga, maintindihan mo. Because that's the only way you can pass and you can finish your degree. Pero yun nga, again, madali lang makapasok kung paghahandaan mo ng tama. So, try to prepare as early as possible. Siguro nga, tama nga na magtanong kayo ngayong January para pagdating ng audition days, usually May, June, no? Kung July ang pasukan or April, ganyan, at least naka-prepare na kayo. Now, if you want help or you need help, especially kung mga violinist kayo, you can send me a message. I can prepare a program for you para makatulong makapasok sa mga music schools. Ayan. So good luck sa inyo, and I'll see you in the next one.